venerasyon na yun. Pag-vlog pa ba ako? Kaya ko igiba bang career. Char. Oh my gosh. Kakagising ko lang and it's already 9:25. Mga 9:10 ako nagising and then sobra ako nagmadali. Sa totoo lang, nag-alarm ako ng 7 a.m. para sana gawin yung mga stuffs na kailangan kong gawin, yung mga backlogs ko, yung mga edits yan. Walang nangyari kasi sobrang naging malalim yung tulog ko. I was so frustrated. Sobra akong na-frustrate. Kasi, kaya ako nag-check-in dito sa hotel na to. Kasi, bukod sa accessible sa train station, nakalagay doon online na may kasama na siyang breakfast for that certain price. Okay? Sabi ko parang ang mura naman. Kasi yung ibang mga 3-star hotel, mahal na talaga siya na may kasama pang breakfast eh. So, pagkagising ko, 9:10 na, sobra ako nagmamadali. Anong oras na ako? Kasi, pagpasensyahan niyo na yung hair ko. Tapos, nagmadali na ako. Since naligo naman ako ano ba yan? Nagdadalaga. Since naligo naman ako last night, 'di ba? 'Yun yung kagandahan dito sa Japan na nakasanayan ko is sa gabi nga kami naliligo. So pag ganito mga instances, hindi na namin kailangan pa mag-shower, magganyan kasi linis na kami, 'di ba? So anyways, nagbihis na lang ako tapos nag-toothbrush ako pero hindi pa ako naghihilamos. And then tumawag ako. Sabi ko dun sa front desk, anong oras po ang end ng breakfast nyo? Aba, ang sabi, dito sila nagsiserve ng breakfast for today's video. Oh my gosh, gigil na gigil ako, day. Kasi bakit pa ako dito nag-check-in ng ganito ang presyo ng wala palang breakfast? Ay nako, naiinis talaga ako. Di ko gusto, magsasabi talaga ako dun sa front desk mamaya. Kasi, budol to girl. Diyos ko, di sana doon na lang diba? Nag-check-in. Para saan ba? Alam mo yun? Naaasar ako. My gosh. Sinabi ko pa na nandun po nakalagay sa cellphone ko na may check-in dito ng may check-in na may breakfast dito sa hotel na to. Sabi, hindi po kami, wala po, as of June, wala pong serve ng breakfast. Iinis ako. Sana hindi na lang ako nag-check-in dito ng ganito kamahal na wala naman pala siyang kasamang breakfast. I need to take my coffee para naman pampalubag loob. I just wanna show you guys para hindi nyo naman isipin na masyado naman akong OA, diba? Look. So, ayan siya. For 12,555 yen, meron tayong breakfast na nakalagay. So, ilang beses na ako nakapag-check-in sa mga hotel dito sa Japan. Na-experience namin ni Cloud magbayad ng 16,000 mahigit per night. Pero dalawa na kami nun. And then, may kasama na rin yung breakfast for 2. Naiinis na ako kasi kung kailan nagiging consistent na ako sa mga routine ko, sa mga ginagawa ko sa life, saka may mga ganitong instances. But for sure, I know for sure, this is just
part of the process na kailangan kong lagpasan. Doon din matetest yung patience ko and everything. So, okay na rin. Kaya, yun na lang yung iniisip ko. R1, this is the best. If you guys are watching and you're here in Japan, I highly recommend this R1. I really don't know kung bakit ko to iniinom. Pero, it's also recommended by a friend na sakitin. Every month talaga siya nagkakasakit. But, nung ininom niya to every day, na nirecommend din ng friend niya. So, nung iniinom niya to every day, parang lumakas yung immune system niya. Hindi siya agad-agad sinisipon, hindi siya agad-agad inom. Inom na tayo. And I really have to get ready, guys. You guys. So, out na ako. Outfit check. This jacket, hindi ko na maalala kung saan kasi sobrang luma na nito. Feeling ko Shein din to. Shein ba? And this one, H&M. And the pants, Shein. Slippers, Teva. And then this bag, I got this from Shein. And yung accessories, earring, Shein. Ito, H&M. And yeah, everything. Ito, luma na to lahat. So, anyways, this is my outfit for today. And sumasakit pa yung tiyan ko. So, I think, kailangan ko tumawag sa front desk para sabihin na kailangan ko lang mag-poop. Okay? kung gusto ko talaga mag-vlog, gusto mo ng detox from everybody. Social media, work, people, diba? So, it's Friday today and nag-off ako sa work kasi meron ako dapat asikasuhin but hindi siya natuloy. I took this opportunity na lang na magpahinga. And tamang-tama,
dahil na-stress talaga ako. Lately, medyo, siguro later, ikukwento ko na lang sa inyo kung bakit. Dumating na ang delivery na iniintay ko from isa sa mga co-content creators natin, isang YouTuber na si J Pinoy Vlogs na dito nga sila din nakatira sa Japan and member din siya ng Pinoy Vloggers in Japan. So, dumating na yung binibenta nilang chicken and I'm so excited kasi mag-isa lang ako dito sa bahay and I'm so stressed. And i-unbox na natin to para matikman na rin natin kasi parang kailangan kong kumain ngayon para mawala tong stress ko. Oh my gosh. It's a frozen chicken. If you guys wanna watch also, please do follow J Pinoy Vlogs. Ano siya, family vlog siya. So, nakatira din sila dito sa Japan. So, anyways, dahil nga frozen pa siya, dinedefrost ko muna siya sa microwave. So, bago yon gusto ko muna mag-share sa inyo. Yung paminsan, yung hindi mo na talaga alam kung ano ba talaga yung gusto mo or sadyang you're physically exhausted lang ba? Alam mo yun, hindi mo na alam. So, I had a me time last time nung nagpunta ako sa Tokyo. Pero, akala ko nakatulong siya kasi nakatulog ako. Nagkaroon ako ng time sa sarili ko. Hindi pala yun yung, I don't really know. I don't really understand na ano ba yung nararamdaman ko. And I'm telling this to you guys kasi gusto ko kahit yung vulnerable days ko, ma-document ko siya. So basically, this is just my digital diary, like something like that. And yung mga, para na-document ko din siya kung ano yung nangyayari talaga sa life ko. Actually, hindi na talaga ako para sa monetization, sa nagsusubscribe. Hindi ko na siya pinapansin as of now. Kasi, ang pinaka gusto ko lang is yung mag-enjoy muna ako sa ginagawa ko. And I really feel at home dito sa YouTube. There will always be these days na talagang hindi mo ma-figure out lahat. And you don't have to figure out everything. Diba? It's just that pag pagod ka, mag-relax ka. Pag gutom ka, kumain ka. You don't have to figure out everything, take control of everything, tapos dun ka lang madedrain, di ba? Kaya feeling ko I'm really, really drained, pagod, and feeling ko talaga wala akong pahinga. Ayun lang, I just want you guys to know na kung may mga pinagdadaanan, di kayo na ganito, hindi kayo nag-iisa. As in, di kayo nag-iisa. Ngayon, I'm just feeling my feelings. Alam niyo yun, parang dinadama ko na lang kung ano yung nararamdaman ko. Kung nasasad ako, masad ako dyan. Kung naiyak ako, iyak ako. Kung gusto ko manood ako. Parang ganun. So, hindi ko na binibigyan ng pressure yung sarili ko na, uy, kailangan ko itong gawin. Kailangan meron tayong freedom kahit sa feelings natin. I'm hungry. Nagugutom ako ngayon. So, tapos na siya ma-defrost, i-check na natin, and then, lutuin na natin siya. And may instruction din na binigay pala sa akin si JP. May sinend siya sa akin na tamang pagluto nun, and ipapakita ko na rin dito sa vlog. So, if ever nandito rin kayo sa Japan area, na nanonood dito sa vlog ko, na pwede rin nyo rin sigurong itry. Diba? Try natin. Kain tayo! Itong legs na isa, and itong wings. Try it!
Jollibee to ah. Sorry naman sa mga nakikita nyong mess sa bahay. It's just, this is my reality, guys. Naglalagay ako nito. Ayan. Tikman natin nang wala munang anything. Sobrang sarap. Anghang pala to. Spicy. Anghang na pala siya. The punch is there. Parang Jollibee talaga. Ang sarap. Time check. It's 1:43. Grabe, sobra akong inaantok. Ang dami kong backlogs. Pero yung antok ko, ayaw niya talagang makisama. Kailangan ko din talagang kontrolin yung antok ko. Kasi inaantay namin na din yung message ng school na baka mamaya biglang pasundo na sila cloud sa school. Kasi nga, sobrang lakas na ng ulan. And nag-field trip sila ngayon actually. Yun yung pinag-aalala namin kasi nakita namin sa news, yung pupuntahan nila, madadaanan yung binalita doon sa news na binabaha na daw. So, hindi ko alam. Pero, mukhang okay naman kasi wala naman kaming nare-receive na message ng school. Usually naman nagme-message sila pagka ganyan. Kailangan kong gumawa ng another dose of caffeine. Parating ako ng Lalaport nang hindi pa naliligo.